105.3 Radyo Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:20 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Tuesday, araw na po ng Martes, ika-18 na po sa buwan ng Marso 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, ngayong araw po ng Tuesday. It's a good day today. Mataas na po ang sikat ni Haring Araw. Isang magandang araw din ito para sa mga nagnanais sa maglunsad ng series of activities. Pero dahil buwan pa ho ng Ramadan, so expected natin na yung iba talagang umiiwas din sa matinding sikat ng araw. At ngayong araw ay wala hong pasok dahil ito po ay isang regular non-working holiday sa buong Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bilang paggunita po, March 18, araw ng Martes, Day of Shuhada, o Martyrs. Ito po ay base sa Bangsamoro Holiday Act of 2023 Proclamation Number 006 Series of 2024. Inilabas po ang anunsyo ng Bangsamoro Government at maging ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. So, pahinga po ngayon ang ating mga estudyante, maging wala rin hong pasok sa trabaho sa buong BARM ngayong araw po ng Tuesday, March 18, bilang paggunita sa Day of Shuhada. Kagabi, meron pong naganap na peace rally dito ho sa Cotabato City.
sa pagkakaalam ho natin, ito nata yung pangalawa, Rick, ano, na nagsasagawa po ng peace rally, yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at nagulat kagabi yung ating mga kababayan dahil meron silang mga nakitang mga tangke de gera, tangkeng pandigma dyan sa may vicinity ng Cotabato City Plaza. At meron din pong inilabas na paanunsyo ang Cotabato City Police Office na no permit, no rally policy. Pero ganun pa man, talagang dinagsa pa rin ng libo-libo nating mga kababayan ang City Plaza kagabi upang suportahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay naharap sa kaso sa International Criminal Court at isinasagawa yung kanyang paglilitis dito sa crime against humanity. So nasa linya ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Lieutenant, ma'am, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Good morning po, Sir Jas, at sa mga nanonood at nakikinig ng inyong programa, Sir Jas. Ma'am, paki-explain, pakipaliwanag ho itong no permit, no rally policy na inilabas ho ng Cotabato City Police Office. Bakit ho, nataon ito kung saan naglulunsad ng mga peace rally yung ating mga kababayan na bilang pagsuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at marami din hong nagulat kagabi kung bakit daw merong mga tangke na pangdigma dyan sa may vicinity ng City Plaza, ma'am, at maraming pulis. Go ahead, ma'am. Okay po, Sir Jas, salamat po. Unahin po natin muna yung nailabas ng Cotabato City Police Office na sinasabing no permit, no rally policy. Itong polisiya po ito ay hindi na po to bago. Kasi po may pinaghuhugutan po tayo na batas na kung saan nakapaloob po itong ganitong policy na sa batas pambansa bilang 880 po natin o tinatawag po na Public Assembly Act of 1985 po. So ito pong batas na ito, nire-required po yung mga bawat individual o grupo kung sakaling may plano po kayo magkaroon ng public assembly sa mga public places, kailangan po nating mag-secure ng permiso sa ating local government o kahit para lang mabigyan din po ng abiso ang inyong kapulisan. Ang nais lang po naming ipaalam sa lahat, Sir Jas, na itong polisiya na ito ay hindi po ito pangsariling polisiya ng kapulisan po. Ito po ay hindi rin po nag-i-intend na para isuppress po yung karapatan ng pagsalita ng ating mamamayan o kaya yung magkaroon ng public assembly. Ito po ay nais lang po natin na ipaalam sa kababayan natin na always rin po nating isipin yung ating paraan sa pag-conduct ng rally, as well as po nais rin po nating isaisip yung magiging seguridad ng mga taong nagpa-participate po sa mga assembly na ganito. Kung sakali pong hindi po malalaman ng kapulisan ito, paano po yung inyong seguridad? Nirerespeto rin po ng ating CCPO kapulisan yung mga bawat iba't ibang views natin o sarili nating opinion patungkol po sa nangyayari, even sa government. Ngunit po, need lang po natin na maging safe at saka ma-ensure lang po yung inyong aktibidades na hindi ma-disturb din po ng ibang mananaman magsamantala sa pangyayari na ito. So ibig sabihin yung mga nakitang puwersa ng CTPNP o puwersa ng Philippine Marines, ito ay para din sa kaligtasan ng lahat, Ma'am Rochelle? Opo, Sir Jas. Mas maging masaya po tayo kasi kayo po na nag-i-express ng inyong opinion o ninanais o anuman yung inyong niraramdam laban sa gobyerno, ay ma-ensure lang din po yung safety ninyo po na at least po galing po kayo sa inyong assembly or peace rally, makauwi rin po kayo ng maayos sa inyong pamilya. Pag-ilan na ho ba ito na peace rally na isinagawa sa Cotabato City, ma'am, for the past few weeks? Pangalawa po yung kagabi po, Sir Jas. Paano bang proseso sa pagkuha ng permit, ma'am, to rally? Ang procedure po nito, maaari po kayong magsangguni sa ating local government, sa ating lokal na pamahalaan. At kung sakali po, meron na pong, napaalam nyo na po yan sa local government ang inyong gagawaing assembly,
kung ano po yung designated areas ninyo na gusto saan kayo maggagawa ng peace rally po, sundin lang po natin. So may mga patakaran din. Pangalawa po, needed din po na kapag kayo nagkakandak ng peace rally, yung organizer din, dapat magkaroon ng peace and order po yung kanilang pagsasagawa. May mga bawal din po yan na bawal po tayo magdala ng mga unauthorized mga weapons. Remember po, nasa loob pa rin po tayo ng election ngayon. So, bawal po yung magdala ng mga baril o anumang nakakapanakit na weapon. Sunod po ay dapat din nating respetuhin yung traffic and public property natin. Remember po, ang ating karapatan po ay naghihinto kapag natatapakan din po natin ang karapatan ng ibang tao. And then po, mag-coordinate din po yung ating mga organizer sa ating kapulisan para po ma-ensure din ng organizer na safe din po yung kanilang mga participants during the event po ng peace rally. So far, so good. Despite nitong napakarami, thousands yung nag-join sa rally, wala namang mga naitalang na mga untoward incident, ma'am? Yes, Sir Jazz, kami rin po ay natutuwa dahil siyempre yun po yung pangunahing objective ng PNP na wala lang namang masamang mangyari o mga insidenteng maaring makapanakit po sa ating mga kababayan po, Sir Jazz. Okay. Mensahe ulit sa ating mga kababayan, ma'am, regarding dito sa mga patakaran na ito at regarding na rin sa ating peace and order situation. Go ahead, ma'am. Unang-una po, nagpapasalamat po kami talaga sa iyo, Sir Jazz, sa inyong programa na palagi pa rin pong nagsusuporta sa amin PNP. Sa ngalan po sa aming City Director, Police Colonel Jeben Bongkayaw, ang inyong kapulisan po, kasama na po ang iba't ibang sektor ng pangsiguridad, ay nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta at pag-intindi sa aming sinumpuang tungkulin para sa mamamayan. Nais po naming ipaabot sa mga kababayan natin sa loob at labas ng Cotabato City na ang CCPO ay patuloy sa aming sinumpaang tungkulin sa komunidad na gagawin ang lahat ng makakaya upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng bawat lugar na aming sinasakupan. Ang kapulisan po ay nirerespeto ang bawat karapatan ng tao na nakasaad sa constitutional rights ng tao. Ngunit sa bawat karapatan po natin, isipin po natin na tayo rin po ay may tungkulin at responsibilidad po sa bawat isa. Hiling lang po namin sa lahat kung sakali pong ninanais nyo pong gumawa ng peace rally o pagtitipon, lalong-lalo na po sa mga pampublikong lugar, maari lang pong sumunod tayo sa pulisiya ng batas pambansa bilang 880 o tinatawag po nating Public Assembly Act ng 1985. Gawin po natin ito na tamang proseso. Humingi po tayo ng permiso sa ating lokal na pamahalaan upang maging mas maayos po yung pagsasagawa nito, Sir Jazz. So sa lahat, maraming salamat po muli. Okay. Ma'am, thank you very much at more power sa Cotabato City Police Office. Yes, Sir Jazz. More power din po sa inyo. Ayan po ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Kanyang ipaniliwanag itong no permit, no rally policy para sa ating mga kababayan dahil kagabi dinagsan ang libo-libo natin mga kababayan ang City Plaza upang ipakita yung kanilang suporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At meron din silang hinaing dito ho kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakita mo Rick yung mga ipinaskil ng mga tarpaulin. May dala-dalang mga flaglets at placards ang ating mga kababayan na masama yung kanilang loob. Naglabas ng kanilang sentimento kay Pangulong Bongbong Marcos. Hinggil naman dito sa pangingialam dito ho sa Bangsamoro government nila. Kung saan makikita nga talagang hindi lamang dyan sa City Plaza, maging sa iba't ibang bahagi ng Cotabato City ay may nakapaskil na mga tarpaulin. Ang nakasaad dito, BBM o Bongbong Marcos Stop Interfering Barm Affairs. Ito yung ilan sa mga nakasulat sa tarpaulin na ipinaskil sa iba't ibang lugar sa Cotabato City at bit-bit ng mga lumahok sa peace rally kagabi. Matatandaan itong nakalipas na araw, nagtalaga ng bagong interim chief minister ng BARM government at ang bagong set ng BTI si Marcos at umani ng iba't ibang reaksyon sa publiko.
So, bagamat libo-libo yung dumalo sa Peace Rally, noong, kailan ba yung una, Rick? 4 days ago o 5 days ago, yung unang Peace Rally at nasundan kagabi. Pero ganun pa man, papasalamat tayo dahil walang nangyaring hindi maganda, walang untoward incident na nangyari sa dalawang magkasunod na Peace Rally na ginanap sa Cotabato City. At patuloy sa ating mga balita, ito nakakalungkot ito dahil merong naitalang 4 yung nasawi, no? Dahil nagre-react yung pamilya nitong mga sinasabing 4 na nasawi dyan sa bayan ng Barira sa Maguindanao del Norte. Pero kung sa report ng militar ang pagbabasehan, yung sinasabi dito, nasawi ang 4 na kasapi ng umano'y Dawla Islamia Group, kabilang na isang high value target individual matapos na masagupa ang tropa ng Philippine Marines at ng Army sa Sitio Palaw, Barangay Barira, Maguindanao del Norte. Kahapon po yan ng madaling araw ng Lunes, March 17. Ayon sa tagapagsalita ng 6th Infantry Campilan Division Army Colonel Roden Orbon, ang operasyon ay isang tinatawag na decisive military operation na ikinasa ng Marine Battalion Landing Team 2 at ng Philippine Army na nagresulta sa pagkakasawi ng umano'y Dawla Islamia Group at ang kanilang leader. Kinilala yung mga nasawi na sina Mustafa alias Abu Saiden, alias Pudin, alias Abdullah, at yung isa ay hindi pa natukoy ang pagkakakilanlan. Na-recover sa operasyon ang mga armas at pampasabog na kinabibilangan ng 2 M16 rifle, 40mm high explosive, 3 magazine, 4 na short magazine, 2 caliber 45 at mga bala. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang clearing operations ng militar sa lugar. Pero kung reaksyon ng mga kaanak, yung pakikinggan natin, iginigiit nitong mga ito na mga inosente at wala raw silang kinalaman dito sa mga ibinibintang sa kanila na di umano yung mga membro ng Dawla Islamia ang mga ito. So yan yung sentimiento ng kanilang mga kaanak dito ho sa nangyaring operasyon ng militar dyan sa bayan ng Barira. Kahapon din nakakalungkot dahil 2 abogado ang binaril sa Barangay Awang, partikular dyan sa may Sitio Tenorio, Barangay Awang, Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte, kung saan namatay ang isang abogado habang sugatan naman yung isa pa niyang kasamang abogado ng pagbabarilin kahapon. Kinilala yung nasawi na si Attorney Junisa Mamaw habang patuloy pang ginagamot ang fiancé nito na si Attorney Ibrahim Pendato. Ikakasal na sana ang dalawa sa susunod na buwan nang mangyari ang nakakalungkot na insidente ng pamamaril. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng PNP kung ano ang posibleng motibo at kung sino ang suspect sa pamamaril. Ganap na pong alas 8:38 ng umaga. Meron pong inilabas na advisory ang bagong Chief Minister ng BARM, Abdul Rauf Makakua, kung saan ipinag-utos nito ang continuation o pagpapatuloy ng function ng lahat ng ministers at head of offices ng BARM sa panahon ng transition. Ito po ay may kaugnayan sa Memorandum Circular Number 0035 Series of 2025 directing the continuation of functions during the transition process. In this light of ministers and head of offices are directed to execute their duties with utmost diligence and integrity as a comprehensive performance review will be conducted to evaluate the efficacy and the impact of operations of each ministry or offices. So yan ang pinag-utos ng bagong upo na Interim Chief Minister ng BARM, Abdul Rauf Makakua. Samantala, dagdag sa ating mga balita, kauna-unahan na 7-Eleven na convenience store
sa Datuudin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte ay binuksan na ho sa publiko. Ito ay matatagpuan sa Barangay Awang, Datuudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Patuloy ang pag-usbong ng ekonomiya ng bayan sa liderato ni Mayor Lester Sinsuat. Iniikayat ng alkalde at ng iba pang mga imbestor na maglagak ng puhunan sa munisipyo. Sinisikap natin na makuha ang linya ni Maguindanao Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia dahil sa malaking activity na magaganap ngayong araw, Rek, dyan sa 6th Infantry Campilan Division. Pero unfortunately, hindi pa available yung kanyang linya. Kaya marahil nag-i-entertain na ito ng mga dignitaries natin. May mga VIPs na darating ngayon sa 6th Infantry Campilan Division. Ito po ay may kaugnayan sa gaganapin na isang malaking activity, Peace Covenant signing sa pagitan ng mga gubernatorial candidates sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. So ganap na pong 8:42 ng umaga. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong umaga po ng Tuesday. Sa hanapan natin mga reporters, cameraman at technical side, Vicky Badnamba. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. Ang Bangsamoro Party Ubapa ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamuslim man, Kristiyano at lumad. Partido na umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si Bapa ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa Bapa, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay Bapa Tanulangon. Trabaho para sa mga nagsisikap. Tulong para sa mga naghihirap. Ang bawat problema ay may solusyon at sa bawat solusyon ay may aksyon. Senator Amy Marcos po ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Kay Maria Mangudadatu, Agila ng Maguindanaoan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Ang ating pangarap ay abot kamay na bagong pag-asa.
narito na edukasyon para sa kabataan, kapayapaan ang laging isusulong ni Gov. Teng Manguda Dato, mula bundok hanggang dalampasigan, mga proyekto'y para sa bayan. Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin party list, dito ang simula. Juliano Family Resort is open to serve, like birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. EVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill up the application form, bring identification card in any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404 RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.